May plano ka bang bumili ng lupa habang may kaligid ka pa? Magkapit mag-usap muna tayo. Tara! Dahil ang magiging karapatan po ninyo sa lupang bibilhin ninyo ay magdedepende kung kasal ba o hindi kayo kasal sa ibang tao. Dahil una, kapag legally single po kayo o hindi kayo kasal pareho, then magiging matic po na equal ang shares o hatian ninyo sa lupang nabili ninyo. At mananatili po ang patakaran nito kahit isa lang sa inyo ang naglabas talaga ng pera upang mabili ito o kahit nga nakapangalan lang ang lupa sa isa sa inyo. Dahil itinuturing po ng batas na isang legit na contribution sa samahan po ninyo ang pag-aalaga sa pamamahay at sa pamilyang nabuo ninyo kahit hindi pa kasal kayo. Kaya nga hindi ninyo maibebenta o maisasanlaman lang ang lupang ito unless pumirma rin ang ka-live-in ninyo. Subalit, pangalawa, kapag ang isa sa inyo o pareho kayong kasal pa sa ibang tao, then ibang usapan na po ito dahil hindi na po magiging matic ang presumption na equal pa rin ang shares ninyo dito sa lupang nabili ninyo. Ang magiging share po ngayon ng bawat isa sa inyo ay magdedepende na sa aktual na contributions na binigay ninyo upang mabili ito. At kinakailangan nyo na po ngayon magpresenta ng mga ebidensya para lang mapatunayan ninyo ang contribution ninyong ito. Dahil sa mga sitwasyon pong ganito ay hindi na po itinuturing ng batas na isang legit na contribution sa samahan po ninyo ang pag-aalaga sa pamamahay o sa pamilyang nabuo ninyo kahit pinagpagurang pa ninyo ito. Kaya nga po ang pangatlo, ang payo ko sa mga nagli-live-in na dito ay linisin nyo muna ang inyong mga dokumento bago kayo bumili ng lupa sa bansang ito. Halimbawa, kung pareho naman pong legally single kayo at gusto ninyo na hating kapatid talaga ang shares ninyo sa lupa o ari-ari ang bibili ninyo, then ilagay nyo na lang po pareho ang pangalan ninyo sa deed of absolute sale at sa titulo nito. Subalit kung ang gusto naman po ninyo ay ang magiging hatian po ninyo ay magdedepende lang sa aktual na contributions ninyo, then magpagawa na lang po ng isang co-ownership agreement kayo at linawin po ninyo dito ang totoong partehan ninyo. At kung kasal naman po sa iba ang isa o kahit kayong dalawa po, then tandaan nyo lang po ito, anuman ang share ng isang taong may asawang iba sa naipundar ninyo, ang kalahati po nito ay mapupunta lang sa legal na asawa ng taong ito. Ayan, sana po ay makatulong ito sa mga may makukulay na love life sa inyo. Gina.